Hello, hello. Pag-usapan natin ang isinisiwalat ni Toby Chanko, inaming pundo ng taong bayan na hawak ng presidente para proyekto kinukuha ng Kongreso. Kinukuha na yung pangako nung midterm election 2025. Ngayon, puro pangako lang pala. Uy, nabudol kayo ha. Nabudol kayo, akala nyo ha. Akala nyo kami lang mabubudol ha. Kayo rin pala. Okay, pakinggan natin. Bago tayo mangusap. Uy, nandito si Juan. Congressman Marcoleta. Nandito si yung makakaliwa. Ano pangalan nun? Yung payatot na body-body ni Congressman. Uy, dalawa pala silang party list. Si Dilima at saka ito. Nakalimutan ko to. Silang dalawa pumasok para sila tigasin sa Kongreso. Mga ulul kayo. Thank you. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Uy, wala palang boses. Mula, nito lang March pa lang yan. Of 2024. No, 2025. At 25. Okay. Kasi diba ang nangyari, okay. Ang hirap ng posisyon ni President. Name me one big flagship project na napagawa. Bakit? Nawawala wala siyang mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng Presidente para sa malalaking proyekto. That is terrible. Oh. Di ba tas nilalagay na doon sa ang program, appropriate ito, lalagay nila sa program para sigurado ang program mapupunta yung kanya. So it's the president technically who's suffering from this. Yes. Kaya nga alam ko yung pinanggagalingan, di ba? Kahit hindi directly, alam ko kami yung Oo, yung iya naman kayo yun. Kasi kayo yun. Kami yun. So paano namin imbestigahan sa sarili namin? So ang nangyari niyan, March 24, I was called to a meeting. Kasi ang nangyari, di ba? Okay, nawala yung flagship projects. Sino bang kumuha? Senado o House? So, ang alam ko, hiningan silang dalawa. Siyempre, sabi ng House, natural, Senate kumuha. Sabi ng Senate, House kumuha niyan, di kami. So, hiningan sila ng listahan. Ng Pangulo. Dahil lang ha. Ito talastas. Ito ang dahilan bakit Hindi alam ng mga tao. Kaya ako alam lahat ito. Hindi naman yan nagsimula. Nito lang March pa lang yan. Ulitin natin 2024. No, 2025. At 25. Okay. Kasi di ba ang nangyari, okay. Ang hirap ng posisyon ni President. Name me one big flagship project na napagawa. Bakit? Nawawala wala siyang mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng Presidente para sa malalaking proyekto. That is terrible. Di ba tas nilalagay na doon sa ang program, appropriate ito, lalagay nila sa program para sigurado ang program mapupunta yung kanya. So it's the president technically who's suffering from yes. Kaya nga alam ko yung pinanggagalingan, di ba? Kahit hindi directly, alam ko kami yung Oo, yung iya naman kayo yun. Kasi kayo yun. Kami yun. So, paano namin imbestigahan sa sarili namin? So, ang nangyari niyan, March 24, I was called to a meeting. Kasi ang nangyari, di ba? Okay, nawala yung flagship projects. Sino bang kumuha? Senado o House? So, ang alam ko, hiningan silang dalawa. Siyempre, sabi ng House, natural, Senate kumuha. Sabi ng Senate, House kumuha niya, di kami. So, hiningan sila ng listahan. Ng Pangulo. Ito ang dahilan bakit inalis sa Batang Quiapo si Celia Rodriguez. Inalis naman dito sa Patpana. Alam, ang opinion ko dito mga kaibigan, maaring totoo yung sinasabi na walang magandang project si Marcos. Dahil hindi naman kaya ng Senado yun. Sino ba Senado na gunggong sa Senado? Wala naman tayong makita doon Sa Congress, mayroon marami. Yung grupo ng Tuadcom,
yung grupo ni Romualdez. Yan. So sila yung mandurugas, ano? Sila yung mandurugas, mga kaibigan, ano? So yung mga mandurugas na yan, ang hindi natin alam, mga kaibigan, kung mayroong sabwatan itong Toby Tuangco ng Marcos. Yan ang hindi natin alam. That is part of strategy, ano? Na gustong pabanguin ang imahe ni Marcos Jr. Sirain ang Congress. Bakit? Kasi nga ang Congress, yan yung swapang. Sila yung, di ba yung mga ilang blanco yun na pinapasa na walang laman. Ang ibig sabihin dyan, mga kaibigan, Congress ang may gawa niyan. Kasi nga, kayang-kaya ni Marcos, kayang-kaya ni Romualdez si Marcos. So, ganun ang nangyari. Kasi magpinsan yan eh. Ngayon, para mapicture nyo, kayo magpinsan, first cousin. Ano ang relationship ninyo? Kung halimbawa, ang boss mo, first cousin mo, anong kakayahan gawin mo? It's either susunod ka sa pinsan mo or suwangid mo ang pinsan mo. Ganun lang kasimple yan. Ano? Pero hindi ako naniniwala na walang magawang project si President Marcos. Pangulo siya eh. Pangulo siya. Ang nagpapaikot sa totoo lang, sa aking pakiramdam, dahil sa maiksing pagsama namin dyan sa before the election and after 1 year election, nagsama-sama kami yan. Nag-usap-usap kami ni Martin Araneta. Sino ba yung Martin Araneta? Kapatid na bunso ni First Lady. Sino yung Lagdamillo? Secretary Lagdamillo. Kababata yan ni Macoy, ni Presidente. Pinagkatiwalaan. At naglaglag ng pera yan. Isa yan sa tinakbuhan ni Marcos. Kasi mas maraming pera si Lagdamillo kaysa Marcos before the election. Ha? Para malaman nyo, mas maraming pera si Lagdamillo kaysa kay Marcos before the election. Ngayon, after the election, siya ngayon taga-ipon ng pera, si Lagdamillo. So kung gumastos si Lagdamillo ng, sabihin natin, 5 billion. Sabihin natin gumastos ng 5 billion or 2 billion na lang. Saglitan niya mabawi. Wala pa isang taon, bawi niya na yun eh. Kaya nga, di ba nyo napapansin na first year ng Marcos administration, puro nakawan. Di ba nasabit nga kagad si First Lady sa agriculture, damay ang custom. According to source sa custom, every week may dalang bag yung naatasan niya sa custom dali sa Malacanang. Every week yun Ang sabi daw, pampagawa ng housing. Ilang housing na ba ang nagawa? Yun pala, doon sila initially kumuha ng pera. So itong mga yung alam nyo, mga kaibigan, yung mga kaedad ko ngayon, alam nila ang kwento. Ang sikat na apelyido noon, Marcos, Romualdez, Araneta, Tuangco, Aquino, in regards to connected to politics, politics in mapera. Yan yung mga pangalan nila. Ngayon, yan rin ang lumilitaw ngayon, Romualdez, Marcos, Araneta. Mga walang hiya pala ito eh. At yung mga apelyido niyan,
Hindi yan nakatikim ng paghihirap. They are part of oligarchs. So ang tingin sa ating mga mamamayang Pilipino, ganun lang surot lang tayo sa paningin nila. Kaya wala silang respeto sa atin. Take note nyo yan. Take note nyo yan. Surot ang tingin sa atin. Now, konting lihis. I-compare mo sa tatlo pala. Benigno Jr., Benigno III, Duterte, Marcos Jr. O dalawang junior pala yun. Hindi pala junior, third yung isa, Yung tatlo na yan, sino ang sa tatlo dyan ang makatao? I-classified natin. So ako na lang, opinion ko. Kayo, magbigay kayo opinion dyan kung gusto niyo magbigay opinion. Ang Aquino the third, hindi naman siya ganong mapagmata sa may hirap. Pero oligarchs pa rin sila. Kaya nga yung sa Hacienda Lucita, sa Hacienda Lucita, sabi niya, walang mga utang na loob ang mga kapitan doon. Every year, binabagyan namin ng 1 million. Kapitan lang yun. Paano yung constituent? Hindi. Yung 1 million, pinapagawa ng resort ng mga kapitan doon. Bakit? Matagal ako doon. Ako nag-supervise doon sa Hacienda Lucita. Andyan kasama ko ngayon membro sa FGF, si Aram de la Cruz. Yung si Aram de la Cruz na aking adjutant ngayon. Kasama ko yan siya sa Hacienda Lucita. Medyo ang tingin niya, ganun ang tingin, pero hindi gaano. Medyo may puso rin na ginamit ni Aquino sa aking opinion yun Kay Duterte, doon natin nadama ang mahirap. Nakakaunawa ng mahirap. Kaya nga pinabagsak siya ngayon, ginagantihan siya ngayon ng oligarchs, drug lord, criminals, politika. Pinagtulungan siya ngayon. Ngayon, hindi pinaghandaan ni Pangulong Duterte yung bagay na yun. Nag-miscalculation siya. Ang akala niya, dahil minahal niya ang men in uniform personnel, ay hindi magsisip sa anumang administrasyong upo. Pero hindi. Nagsip-sip ang men in uniform personnel sa bagong Pangulo. Why? Posisyon. Pero akala ni Pangulong Duterte, hindi madadala ang men in uniform personnel. Dahil may mga prinsipyo. Hindi sila basta kapit. Pero kakapit ka Kung bigyan ka ng 1 billion, 1 billion, hindi ka kakapit sa patalim, ganong ka swapang but yung binigyan at yung nagbigay dahil lang sa kanilang mga ambisyon. Mahirap ang Duterte, kaaway niya ang oligarchs. Pero bakit? Ang daming pinatay niya na mga adik. Uulit na naman akong discussion. Sinusuportahan ko lang yun. Kasi baka yun ay sasagot naman ninyo. Sabi ko nga, kulang pa yung pinatay. Kasi hindi nakikinig. Matigas ang ulo Tingnan mo ang dami nang namatay. Wala pa rin natakot. Pinipilit pa rin maging drug lord. Maging drug pusher. Drug user. Kinalabas nila, namatay sila. Tapos ngayon, gobyerno ang sisihin. Dapat sarili nyo sisihin nyo. Yung anak, tatay, nanay, asawa, kapatid. Dapat yun ang sisihin ninyo. Hindi yung gobyerno. Ang gobyerno,
nagpapatupad lang ng utos ang taong bayan. Taong bayan na nag-utos sa Pangulo. Pero kay Pangulong Marcos, hindi natin pinag-uutos yan. Ang pinag-uutos natin, gumawa siya ng maganda, hindi magnakaw. Ha? So, ganun lang mga kaibigan. Iba ang administration ngayon. Iba. Sa totoo lang, yun ang pakiramdam nyo. Iba. Mag-comment kayo kung mag-comment kayo. Ako para sa katotohanan lang. Salamat.